topic natin, impeach Lucring. Ipa-impeach si Lucring. So, mga kaibigan, no, ito po si Admin Rich ulit. No? So, topic po natin ngayon ay dapat nang ipa-impeach si Lucring. No? So, dito mga kaibigan, meron tayong babasahin lang, no? Tungkol ito guys sa tungkol po ito sa ginawa no ni Lucring na pagpapahayag mga kaibigan ng isang hindi magandang pahayag tungkol po sa Armed Forces of the Philippines, no? So, atin po nga topic po natin yan ngayon, no? Meron po siyang banat no sa Armed Forces of the Philippines. At titingnan po natin. Ano ba yan? Yeah. Okay. So guys, sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ako po si Admin Rich, komentarista. No? Meron din po akong YouTube channel, Admin Rich din po. Paki-follow po ako kung gusto nyo sa aking YouTube channel, Admin Rich, at saka sa akin pong Facebook page, Admin Rich, komentarista. No? Admin Rich lang, tapos may makikita kayo doon na nakalagay sa tabi ng pangalan ko, komentarista. No? So, type nyo Admin Rich. Yan. Okay. So, tingnan natin mga guys ha. Yan. Ito po kasi si Lucring, mga kaibigan. No? Itong si Lucring ay meron po siyang binitiwan no? Na salita. No? Okay. Ito. So, itong tanong. Can Sara or Lucring be removed as Army reservist? Yan. So, mare-remove kaya or pwede kayang matanggal itong si Lucring bilang Army reservist, no? So, sabi po kasi dito mga kaibigan, no? Etong si Lucring ay nagbitiw ng salita. Ang sabi ba naman ni Lucring? Hindi ko alam. Paano nakakatulog yung Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines gabi-gabi? Mahimbing ang tulog mo. Ganito ang bayan natin. Bilyon-bilyon ang nawawala. I don't know how the AFP Chief of Staff can sleep well every night when our country is like this. Billions are being lost, Duterte said in an online press conference last week. Yan po ang sinabi ni Duterte, no ni Lucring. Mga kaibigan, no, ang alam naman natin na ang AFP po ay ano yan sila non-partisan, no? Non-partisan, wala po silang political colors at sila po ay professional at nag-a-uphold po sila sa Constitution of the Philippines at sinusunod po nila kung sino ang Commander-in-Chief, no? So in short, mga kaibigan, umiiwas sila, no? Sa pamumulitika at ayaw po nila na sumama sa mga namumulitika, no? So, ay mga kaibigan, pero itong si Lucring ay may binitiwan nga po na salita na hindi magaganda, no? Na kanya pong nilalait ang Armed Forces of the Philippines. Actually, hindi lang po ang Armed Forces of the Philippines ang nilait niya, kundi maging ang PNP, no? At saka si PNP Chief Marbil, no? At hindi lang yan, mga kababayan, di ba? Hindi pa kasama doon yung pagmumura niya sa Pangulo, sa First Lady, kay Speaker Martin, at yung kanyang sinabi na nag-hire siya ng assassin para daw ipatumba no itong tatlo no na binanggit niya. So dito pa lang mga kababayan ay kahit hindi ka kahit sabihin na hindi ka nag-aral o isa ka maliit na bata, alam mo na mali ito. Mali yung ginawa ni Lucring, di ba? So, eto mga kaibigan, no? Tingnan natin na. Dito po sa Republic Act 242 or the Military Articles of War, sinasabi po dito under Article 63, does punish or impose disciplinary action against disrespecting the President.
against disrespecting the President, Congress of the Philippines, or Secretary of National Defense. So, ibig po sabihin, etong si Lukring ay nakagawa ng hindi maganda, no? Kasi it provides that any officer who uses contemptuous or disrespectful words against the President, Congress of the Philippines, Secretary of National Defense shall be dismissed from the service or suffer such under punishment as a court-martial may direct. Yan. So, dito mga kaibigan, ito si Lukring kasi ay isang reservist. At ang isang reservist, alam naman natin, sila ay yung mga civilian volunteers na nag-ask po na maging reservist or maging reserve officer kapag meron pong mga bawa, may gera, tapos nagkukulang na ang ating mga military. So, kailangan po natin ng backup. Diyan po, tinatawag ang mga reservists. Kaya nga, sila ay mga reserve officer. So, yan po si Lukring, no? Reserve officer po siya. So, ayun mga kaibigan, dahil siya ay reserve officer, merong mga nagsasabi na, ay hindi naman siya pwedeng tanggalin diyan kasi nga hindi naman siya opisyal, no? Hindi naman siya opisyalis ng militar, siya ay reservist lang or civilian lang, no, na reserve officer. So, pag reserve officer, civilian talaga 'yon. So, mga kaibigan, para sa akin, no, kahit pa reserve officer or civilian siya, the fact na siya po ay ganito ang ginawa niya, no? Minura yung tatlong tao na mga leaders, no, ng gobyerno, hindi kasali sa FL kasi si FL Lisa ay first lady, so siya po ay civilian, ano, pero marami po siyang ganap sa gobyerno, no, at nakakatulong po siya ng malaki. In fact, mas maraming naitutulong si FL Lisa kaysa kay Lukring. And then mga kababayan, no, para sa akin, dapat lang talaga na tanggalin na yan si Lukring as reservist kasi hindi po maganda ang kanyang ginawa. At ito po ay kapag pinabayaan lang po ito ng AFP, sasabihin ng mga tao na, aba, kayan-kayanan lang naman pala ang AFP ngayon. Aba, pwede naman palang murahin ang Pangulo, pwede naman palang murahin yung speaker, first lady, pwede naman pala nating bastusin at pagbantaan ang buhay ng ating mga leader kasi baliwala naman pala. 'Di ba? So para sa akin, bilang isang civilian, no, bilang isang private citizen, dapat lang talaga na gawin ito. Dahil, mga kababayan, ito pong ginawa ni Lukring ay isang napakasama na bagay na bukod sa pinagmumura pa niya, mga kababayan, sina presidente, si F. Elisa at saka si Speaker, bukod sa pinagmumura niya ay pinagbantaan niya. At eto, nag-hire pa talaga siya ng assassin para lang ipatsugi itong tatlo. Diba? So, para sa akin, tama lang talaga na tanggalin yan si Lukring. At mga kababayan, tama lang din na si Lukring po ay ating ipa-impeach, no? Sa makatuwid, mga kababayan, marami po sa ating mga kababayan sa iba-ibang sektor ng lipunan ang nag-rally, no? Dahil nga po, mga kababayan, gusto talaga na ipa-impeach na itong si Lukring, mga kaibigan, no? So, alam naman natin yung nangyari, no? Merong nag-leak na private conversation, mga kaibigan, nilik po ito ng isang traidor, no? Sabi ko nga, ito ay isang national security kasi kapag ang isang conversation, no, ng Pangulo, mga kaibigan, kapag nilik mo yan, ano na yan matatawag na yan na national security. Kasi biruin mo Pangulo yan ng Pilipinas pagkatapos nilik mo ang conversation. So, national security po yan. Merong somebody, no, from the government, maaring isa sa kausap niya, ang naghudas dyan, mga kababayan. So, hindi natin alam kung sino. Pero, yung sinasabi ng Pangulo, mga kaibigan, alam ko hindi yan final kasi ang Pangulo natin ay hindi po siya diktador. So, yung sinasabi niya na ayaw niya na ipa-impeach si Lukring, guys, alam ko, magbabago yan kasi ang Pangulo natin hindi po siya diktador. At marami pong nananawagan, no?
mga common tao, iba-ibang sektor, mga kaibigan ng lipunan, nananawagan na talagang ipa-impeach itong si Lucring. Kaya naniniwala ako mga kababayan na si Lucring po, guys, matutuloy din po yan sa impeachment. Kasi ang Pangulo natin ay hindi po siya diktador. Diba? Yun po, mga kaibigan, no? So, eto po mga kaibigan, nakikita natin na si Lucring po, ready po siya no? She's ready to drag the Philippines. Ready po si Lucring na hilahin pababa ang Pilipinas. Basta lang maipagtanggol niya ang kanyang sarili. Ganyan po siya kasama, no? Basta okay lang sa kanya, hilahin niya pababa ang ating bansang Pilipinas, basta lang maipagtanggol niya ang kanyang sarili. Kita niyo mga kababayan, no, hinila niya pababa ang PNP. Sinabihan niya na nakakahiya kayo sa buong mundo, etc. etc. No? Tapos AFP naman, nakakahiya kayo, AFP, ganyan-ganyan. O, di ba? Hinihila niya pababa ang lahat ng mga sektor ng gobyerno. Hinila din niya pababa ang ating Pangulo, ang House of Representatives, lahat-lahat hinihila po niya pababa para lang po sa kanyang sariling agenda at sa kanyang sariling kapakanan. So yan po si Lucring mga kababayan. Wala po siyang pakialam kahit na bumagsak ang ekonomiya ng bansa. Wala po siyang pakialam kahit na maging kahihiya pa tayo sa buong mundo. Wala po siyang pakialam. Basta maipagtanggol lang niya ang kanyang sarili. Tingnan niyo mga kababayan na ang issue lang po dito ay sagutin lang po niya kung ano ba ang nangyari sa kanyang confidential funds. Kung paano nagastos ang confidential funds, sino sina Mary Grace Piatos, sino yan sina Chippy, sina Uwishi, sino yan sina Piatos, sino ba yan sina Kokoy Villamin, sino ba ito, bakit ba ganyan ang nangyari, bakit ang rental ng safe houses ay napakamahal. Pero instead po nasagutin niya ni Lucring, hinila niya pababa ang Pilipinas sa pamamagitan ng pagbabatikos sa ating PNP, sa ating military, sa ating Pangulo, sa ating buong gobyerno ng Pilipinas. No? Yan po ang ginawa ni Lucring para lang ipagtanggol ang kanyang sarili. 'Di ba? So, mga kaibigan, no? Very ironic kasi meron pang mga tao na naniniwala sa kanya, although napakasama na ng ginawa ni Lucring sa ating bayan, na kitang-kita natin na wala po sa kanya yung pagmamahal sa bayan. Dahil ang isang tao o isang politiko na nagmamahal sa bayan ay kaya niyang i-sacrifice ang kanyang sarili at kaya niyang aminin ang katotohanan kung ano ba ang nangyari diyan kahit na ito ay maging dahilan ng kanyang pagkakulong or whatsoever. Kaya niyang tanggapin ang lahat ng kaparusahan para lang mailigtas ang bayan. Kaya niyang tanggapin kahit ano pa man ang consequence ng kanyang action para lang mapabuti ang bayan. Pero iba po kay Lucring. Kasi si Lucring po, mga kababayan, mas gugustuhin pa niya na hilahin pababa ang Pilipinas, bumagsak ang Pilipinas, kaysa umamin na siya ay may kasalanan. 'Di ba? So, ganyan po si Lucring, mga kababayan. Sandali magbabasa lang ako. Babasa lang ako ng mga, ang dami ng saglit mo bago tayo mag-proceed, babasahin ko lang ang mga komentaryo dito. Ang dami na no? So, komentaryo dito. Manny Agustin, 500, go po. Yan. And then, Jeron, Marcos tayo, solid, Marcos, Jeron. Okay, Marcos po tayo. And then join, yan. Ang page po na ito ay napakaganda. Marcos din po ako. Salamat, join, no? Then join. Napakamarites talaga ni Sara Duterte. Yan. And then Jerry Balbio, PBBM, Solid, Cavite. Yan.
kami din po, no? And Garce Josephine, si Sara Duterte ay talagang lukring. Yan. Garce Josephine. Salamat po, no? Sa comment. Lenga Michael, asa napunta ang bilyong-bilyong pondo na winaldas ni Duterte at saka ni Pulong? 51 billion, saan napunta? Lenga Michael. And then, lahat naman pinagsasabi ng luka-luka na si Sara ay puro fake news. Maganda pang magliat na lang si Sara sa iyang bilat. Miss Gracia, grabe ka naman. Huwag niyo namang babasusin si Sara. Ano na yan below the belt na yung sinasabi mo, Miss Gracia. Babae ka pa naman pagkatapos ganyan ang ginagawa mo, no? So wag po ganyan na. Pangit po yan kasi babae po si Sara. Igalang niyo naman yung kanyang pagiging babae, no? Sabihin mo na magliat sa bilat. Grabe ka, sobra ka ha. O, hindi yan naiintindihan ng mga Tagalog. Tayo lang na mga Bisaya, taga Mindanao ang nakakaintindi niyan. O. So, mga Tagalog, sorry na lang ha, hindi nyo maintindihan. Sabi po ni Miss Gracia, si Sara daw, dapat daw magliat sa kanyang bilat. No? Yan. Okay. Search nyo lang kung ano yung ibig sabihin. Then, pineapple pen. Hala kayo, malapit na kayo. Ha 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 ha. Kasi itong mga Duterte ay mga traidor sa bayan at mga luka-luka. Yan. Vigor 456, Admin Rich, ako sa'yo, punta ka ng norte kasi maganda sa Ilocos Norte, sa Davao po, maraming mga addict doon. Nandun kasi ang mastermind. Vigor 456. Nako, baka mamaya maano tayo ng TikTok ha, yung sinasabi nyo, masyado kayong harsh na harsh kayo masyado sa mga Duterte, no? And then Viejo Navil, go to court. Dapat talagang sampahan ng kaso. Yan si Sara. Kasi magnanakaw na pagkatapos palamura pa at nag-hire pa ng killer. Yan. Okay? And then Legion, magnanakaw talaga ang mga Duterte. And then Onangski, daming dinilis, iyak ng iyak. Correct po kayo. And then Lemon Hats Dash Melsim Feather, but mo, Sara Duterte, ikaw ay isang bugok, lutang, at sinungaling na vice-presidente. Tumpak, tama po kayo dyan, no? Legion, wala naman nagawa yung si Sara Duterte. Si Sara ay sinungaling. Bangag na, sinungaling pa. Nagpipentanyl din yan, katulad ni Digong. Legion. Yan. Okay. And then, Viejo Navil, go to the court and file the case, ma'am, kasi talagang itong mga Duterte ay mga magnanakaw. Lemon Hats, dapat ay maghilom na, yung hilom na si Sara Duterte. Diba, may maganda pa na siya ay tumahimik na lang dahil sila talaga ang maraming ninakaw. And then, Noli Luzon 155, dapat lang talaga na ipakulong at pa-impeach itong si Sara Duterte kasi garapal ang kanyang pagnanakaw, kawatan ang mga Duterte. Noli Luzon 155. And punta ka ng Marife Montes Claros Pelayo, punta ka ng Davao. Maglakad ka doon. Marami doong mga adik sa Davao at maraming nare-rape, mga bata pa. Kasi nandoon kasi ang halimaw at nandoon din ang kanilang mastermind, ang mga rapists. Marife Monteclaros Pelayo. Nako, wag po masyadong ganyan, no? Kasi below the belt na po yan. Huwag po masyado, no? Kahit, alam nyo, kahit galit po tayo sa mga Duterte, huwag po nating sasabihan ng mga below the belt kasi masama po yan, no? So, sabi nga po ni PBBM,
kung galit ka sa isang tao, wag mong hayaan na talunin nito ang iyong pagiging makatao, no? Ang iyong humanity, talunin ng dahil lang sa iyong galit. So, wag po ganun, no? Kung wag niyo pong basta-basta lalaitin o kaya below the belt yung ginagawa niyo sa mga Duterte, no? Tao pa rin po sila. Kahit na po sila ay asal hayop, tao pa rin sila, no? Ang mga Duterte. So, kahit pa paano, mga kaibigan, no? Mga guys, kahit pa paano, wag po natin silang pagsasalitaan ng mga below the belt. Kasi, kapag sa inyo din po sinabi yan, masasaktan din kayo, di ba? So, hayaan na lang po natin yung mga Dutertes kasi ganun po talaga sila, di ba? So, hinay-hinay lang po kayo sa pagkukomento sa mga Duterte kasi ganun na po talaga ang kanilang ugali at hindi na po natin yan mababago. Di ba? And then, Bebet G, ikaw, Admin Rich, ay mas matalino kaysa kay Sara Duterte. Napakabobo ni Sara. Walang hiya pa at siya ay palamura. Ang sama ng ugali. Babet G. And then Marife Montes, Claros Pelayo. Kami mga dialysis patient, laking tulong niya sa amin. Opo, no? Malaking tulong po ang ginawa po ng ating Pangulo, no, sa mga dialysis patient, no, yung mga nagda-dialysis. Kasi ang ginawa po ng Pangulo natin ngayong BBM ay halos libre na talaga ang pagdadialysis, no? Napakaganda po. At guys, pinapagawa 22-story building, Philippine Cancer Center. Yung mga Pilipino na may cancer, di ba? So hindi po yan nagawa ni Duterte. BBM lang po ang nakagawa niyan. At hindi rin po nagawa ni Duterte ang magpapatayo. Ngayon, no, pinapatayo sa iba-ibang lupalop ng Pilipinas. Heart Center, no? Another heart center, another kidney institute, another lung center, another children's hospital. Tapos meron pang Philippine Cancer Center. Wala, hindi yan nagawa ni Duterte. Ngayon lang yan, sa panahon lang yan ng ating Pangulo, BBM. Di ba? Kaya naman ang mga Pilipino talagang minamahal ang ating Pangulo, BBM. Di ba? Nung mga nakakaraan nga lang mga kaibigan, mga nakakaraang araw, di ba? Pumunta pa kami sa Lucena, sa Quezon. Namigay kami ng titulo ng lupa, mga kaibigan, mga titulo ng lupa, namigay kami. Namigay doon ang DAR, ang Pangulong BBM, mga kaibigan, no? So ito, Calabarzon, no? Calabarzon kasi, yan yung Cavite, Laguna, Batangas, Quezon, no? Calabarzon. So, buong Pilipinas po yan, Luzon, Visayas, Mindanao, NCR, no? Basta merong farmers, no? Basta may farmers, mga kababayan, no? At namimigay po ng lupa, no? So, ito mga kaibigan, mga kaibigan, total of, nung pagpunta namin sa Lucena, total of 11,497 certificates will be distributed, benefiting ARBs from the province of Quezon, mga kaibigan. At kita nyo total of 441.71 million will be condoned for the said province. Guys, dito lang yan sa Quezon, ha? Alam niyo ba yung na-interview namin kahapon? May mga matatanda, umiiyak na, guys, napapaiyak. Ang sabi ng matatanda, nakuha ko na rin yung aking titulo na napakatagal ko nang hinintay. Ilang dekada na, ilang pangulo na ng Pilipinas ang nagdaan, ngayon lang nila nakuha dahil sa ating Pangulo Bongbong Marcos. At ang kagandahan pa nito mga kaibigan, binura ng ating Pangulo ang utang ng mga magsasaka. Wala na silang babayarang utang kahit piso. Wala na. Guys, alam niyo ba yung ibang mga magsasaka doon, ang utang nila umabot ng 500,000. May magsasaka doon, ang utang umabot ng 1.2 million. Yung iba naman umabot ng 2 million kasi over the years, dekada na hindi talaga sila daw nakakabayad. Kaya alam niyo ba, madami sa aming interview, umiiyak, mga matatanda na. Yung isa pa, no,
yung lalaki, matanda na rin siya. Anong sabi niya? Nakuha ko na, eto na, nakuha ko na ang titulo ng lupa ng tatay ko. Biruin nyo guys ha, yung tatay niya, guys, ang tanda na, tapos siya na ang kumuha kasi yung tatay niya sa katandaan ay hindi na makaalis. Siya na ang kumuha. Matanda na rin siya. Ngayon lang niya nakuha. Kaya alam niyo mga kaibigan, talagang ang Pangulo natin, Bongbong Marcos, labis na minamahal ng mga Pilipino. Kasi wala namang Pangulo na nakagawa nito eh. Sino ba ang Pangulo ng Pilipinas na nakagawa nito? Wala kahit isa, kundi ang Pangulong BBM lang. Kahit nga si President Marcos Sr. hindi nagawa to eh. Kasi ang nagawa lang noon ni President Marcos Sr. mamigay ng lupa, 'di ba? Nabigay siya ng lupa. Pero ito ngayon kay PBBM mga kaibigan, bukod sa pamimigay ng lupa with titulo with titulo na binura pa ang lahat ng kanilang pagkakautang. Guys, no? Lahat ng pagkakautang nila binura. So, ang sabi ng mga magsasaka na to, wala na kaming iisipin na, ay, kailangan magtabi tayo ng pera kasi magbabayad tayo ng utang natin sa lupa, no? Ang laki na daw eh. So, ang iniisip na lang ngayon ng mga magsasaka ay ang pagtatanim. Nakapokus na sila ngayon sa pagtatanim. Pangulong lang natin, BBM lang nakagawa niyan. Guys, yan kasi ang long-term solution ng ating Pangulo. Ang gusto ng Pangulo natin, pagbaba niya sa 2028, wala ng farmers na nakikisaka sa kanyang landlords. Gusto ng Pangulo natin, pagbaba niya sa 2028, ang mga farmers natin ay nasa kanila na ang lupa na kanilang sinasaka with titles. At wala ng utang, binura na. Sabi nga nung isang na interview ko, sakit daw sa ulo yung utang eh. Yung utang nila sa lupa, sakit daw sa ulo. Pero ngayon talagang tuwang-tuwa sila mga kababayan nung nasa Quezon kami kasi talagang binura ng ating Pangulo ang utang ng mga farmers, no, na yung pinuntahan po namin sa Lucena. Ganyan po kagaling ang ating Pangulo Bongbong Marcos. The first president of the Philippines na nakagawa nito. Walang ibang nakagawa, kundi ang Pangulo lang natin, no, PBBM lang ang nakagawa nito. Biruin niyo mga kaibigan, umiiyak yung nanay, umiiyak yung lolo. Matanda na daw siya mga kababayan, ngayon lang daw niya nahawakan ang kanyang titulo ng lupa. Guys, biruin mo, ilang Pangulo ang nagdaan, ilang administrasyon ang nagdaan, pero ngayon lang si Pangulong Marcos lang ang nakagawa nito. Diba? Pero hindi yan nakikita ng mga DD sheets na panatiko. Oh. Diba? Nagpunta kami ng Lucena, puro mga naka-red sila. Malamang mga kaibigan, may DD sheets doon. Pero, kung sakaling sila ay DD sheets, siguro marirealize din nila na, uy, teka, hindi ito nagawa ni Digong. Hindi ito nagawa ni Duterte. Diba? Kaya sa tingin ko mga kaibigan, kung meron mang mga DD sheets doon, magbabago sila ng isip. Kasi biruin mo, guys, ilang dekada na, hindi ba lang nila nahawakan yung titulo ng lupa at ang dami nilang pagkakautang. Pero sa ngayon, sa panahon ni PBBM, may titulo na sila ng lupa, binura pa ang kanilang pagkakautang. Meron pa silang financial assistance. Saan ka pa nakakita? Only in the time of PBBM, mga kaibigan. Ang daming tulong ng ating Pangulo. Oh, yung isa nga dito, yung nagsabi kanina, na ang laki daw ng nagawa ng ating Pangulo sa kanila ng mga dialysis patient. Yan, totoo yan. Halos yung dialysis, halos na lang, libre. May kasamahan kami, kilala nyo si Takero Miyamoto? Oh, may sakit yun sa kidney, nagda-dialysis na lang yun. Anong sabi niya, mga kaibigan? Natutuwa siya dahil sa ginawa ng Pangulo natin, halos parang libre na daw yung kanyang dialysis. Oh, samantalang dati,
magpa-dialysis ka, ay naku, sobrang mahal. Mauubos ang pera mo. Mag-wish ka na lang na, hindi na lang, mamamatay na lang ako kaysa magpa-dialysis ka. Pero ngayon sa panahon ni PBBM, ay grabe, halos libre na. Diba? Tapos, Philippine Cancer Center pa, 22-story building, kumpleto. O lahat ng mga Pilipino na may cancer, mga kaibigan. Tapos, nagpapagawa ulit ng mga heart center, kidney center, lung center, pinapagawa ulit mga kaibigan sa iba-ibang lupalop ng Pilipinas. Pagkatapos, pagdating naman sa energy, no? Sa energy, dun sa kuryente natin, may ginagawa din ng Pangulo natin. Biruin mo guys, first in the whole world, tayo ang nauna mga kababayan. Meron tayong napakalawak na solar plant mga kaibigan, na iba pa ito, first in the world ito, kasi yung solar natin dito na ginagawa mga kaibigan ay meron siyang kasamang battery. So, ibig sabihin, kapag gumabi, hindi po yan mawawala, yung energy o yung kuryente hindi mawawala kasi merong battery, 'di ba? So first po 'yan, tayo pong nauna in the whole world. Kaya pag natapos yan, talagang pride po yan ng ating Pangulo. Talagang napakaganda po ng nangyayari ngayon sa Pilipinas, na hindi po yan tinitingnan, binabaliwala lang po yan ng mga DD sheets kasi sila po ay mga panatiko. Pero kung titingnan nyo lang kung anong ginagawa ng ating Pangulo ngayon, napakaganda ng ginagawa ng ating Pangulo sa ating bayang Pilipinas. At isa pa mga kaibigan, ang sobra talaga na na-appreciate ko mga guys, yung ginawa ng ating Pangulo ngayon, na yung pinirmahan niya yung batas mga kaibigan, tungkol dyan sa yung tungkol sa batas na mapapangalagaan natin ang ating mga isla, ang ating mga karagatan, yung airspace natin, dyan po sa West Philippine Sea. Guys, talagang ang Pangulo nating Bongbong Marcos ay isang Pangulo na talagang makapilipino, makabansa, na talagang ready talaga siya na ipagtanggol ang Pilipinas sa lahat ng mananakop kahit pa siya ay tinatakot. Guys, unlike Duterte, sabi ni Duterte, nanginig ang kanyang tuhod. Ang sabi ni Duterte, nag-attempt daw siya na sabihin kay Xi Jinping na ipagtanggol ang West Philippine Sea. Nag-attempt daw siya na pumunta siya ng China. Kaso sinabihan daw siya ni Xi Jinping na pag ginawa mo yan, magkakagulo tayo. So anong ginawa ni Duterte? Natakot, umurong ang kanyang bayag, at dahil sa sobrang takot, nanginginig si Duterte mga kaibigan sa takot niya kay Xi Jinping. Simula nun ay inutusan niya ang kanyang Armed Forces of the Philippines na yung mga Navy na wag na kayo magpatrolya dyan sa West Philippine Sea. Hayaan nyo na yung West Philippine Sea. Wag na kayong magpatrolya. Anong sagot ni Lorenzana? Mr. President, trabaho po namin yan. Bilang hukbong sandatahan, lakas ng Pilipinas, trabaho po namin yan na ipagtanggol ang ating soberanya. Anong sabi ni Duterte? Hayaan nyo na yan, huwag na kayo magpapadala dyan ng barko. O, anong sabi ni Lorenzana? Diba? Nagkaanoan sila noon. Sabi ni Lorenzana, Mr. President, pwede po ba kahit isa na lang po, kahit isang barko na lang po? O, pumayag ngayon si Duterte. So, ngayon, nagpadala ng isang barko. Tingnan nyo yan guys ha. Si Duterte, ayaw niyang ipagtanggol ang ating teritoryo. Ayaw niyang ipagtanggol ang ating karagatan. Ang airspace natin, ayaw niyang ipagtanggol. Gusto niya ibigay na lang sa China. Ganyan siya walang hiya. Ganyan siya mga kaibigan. Hindi siya marunong magmahal sa Pilipinas at hindi po siya marunong mag-ingat sa ating mga yamang dagat, sa ating mga isla, sa ating mga teritoryo, sa ating EEZ, yung exclusive economic zone natin, yung ating continental shelf. Wala yan, ating internal waters, wala yan, wala siyang pakialam dyan. Basta ang pakialam niya, mga kaibigan,
Sabi niya, gawin niyo na lang kaming province of China. Maganda pang maging province of China tayo. Mabuti pa ang China, maraming pera. Gawin niyo na lang kaming province of China. Yan ang dahilan mga kaibigan kung bakit majority ng mga matitinong Pilipino ay ayaw na po kay Duterte. Dahil nakikita na ng matitinong mga Pilipino na si Duterte po ay hindi makabayan. Siya po, wala po siyang ginagawa kundi pangalagaan ang yung interes ng China. Yun po ang kanyang ginagawa. No? Yung interest ng China, yan lang ang kanyang pinapangalagaan. Wala po siyang pakialam sa Pilipinas. Wala po siyang pakialam dyan. Basta ang pinapakialaman niya, China. Kasi marami daw pera. Kaya naman sa panahon niya mga kaibigan, di ba, naibigay ang kontrol ng West Philippine Sea dyan sa Bajo de Masinloc na ibigay ang kontrol sa China. At nakipag-agreement pa siya na hindi daw niya gagalawin yung BRP Sierra Madre. Hindi daw niya gagalawin. Hindi daw siya magpapadala dyan ng mga building materials para ayusin ang BRP Sierra Madre. Mga kaibigan, yan ay isang impeachable offense. Yan ay isang malinaw na pagtatraidor sa bayang Pilipinas. Di ba? So, yun po mga kaibigan, no? And then, guys, alam nyo, no? Ang mga Pilipino po, ayaw po natin na, guys, hello, ang mga dugong Pilipino, yung mga talagang mga Pilipino, matapang tayo. At tayo po ay makabayan, makabansa, maka-Pilipino, at ayaw po natin na pinamimigay natin ng basta-basta ang ating mga isla sa China. Guys, in the time of our heroes, kung yung mga heroes natin ay basta-basta na lang nila sinuko ang ating soberenya, ang ating demokrasya, ngayon mga kaibigan, wala na ang Pilipinas. Wala na. Tayo ay alipin tayo at walang Pilipinas, walang demokrasya. Parang nakikiamot lang tayo sa iba-ibang mga bansa para tayo mabuhay. Walang Pilipinas. Bakit tayo nag-survive? Bakit nagkaroon ng Pilipinas? Bakit tayo nandito at ini-enjoy ang demokrasya? Yan ay dahil sa ating mga ninuno na nakipaglaban sa mga dayuhan na sumasakop sa atin. Pero ito, si Duterte, ipinamimigay lang tayo. Diba? Kaya mga kaibigan, ang matitinong Pilipino, no, majority ng mga matitinong Pilipino sa Pilipinas ay ayaw po sa mga Duterte. That's the reason kung bakit pagdating sa mga survey, pro Duterte ka ba? Pro Marcos ka ba? Pagdating sa mga survey, mga kababayan, talo po ang Duterte. No? Last survey, 16% na lang sila at ang mga pro Marcos, 38%. At sa mga susunod pa mga kaibigan, lalong bababa yan. Kasi nakikita ngayon ng mga kababayan natin na si Lukring po ay talagang para lang siya sa kanyang sarili at sa kanyang pamilya. Para lang talagang proteksyonan at makasurvive ang kanyang family. Wala siyang pakialam. Lukring, mga kaibigan, dinadrag ng Pilipinas sa Kumunoy. Mga guys, hinihila ni Lukring ang Pilipinas pababa. Tingnan niyo mga kaibigan, hinihila niya ang Pilipinas pababa. Hinihila po ni Lukring pababa. Sandali, Jemel Valles, basahin mo comment ko. No? So, basa muna tayo. Basa muna tayo, guys. Tambaloslos Sara. Etong si Sara Duterte ay talagang tambaloslos. Makapal ang mukha. Correct po kayo. And then, Z at N. Salamat po sa live. BBM po ako. BBM po tayo. Gmail Valles. Sabog talaga si Sara Duterte sa kanyang session. At ang mga Duterte ay nagko-cocaine. Sila pong lahat ay mga addict.
Jemel Valles. Naku, Jemel ikaw nagsabi niyan, hindi ako Okay. Tambaloslos Sara, kamusta naman kaya ang 51 billion ni Pulong na ginamit daw sa flood control ng Davao City pero nagbabaha pa rin sa Davao City. Napakakurako talaga ng mga Duterte. Yan. Correct po, no? And then, Heart ZL Lucring Lostay. Opo, si Lucring Lostay po, yan po, kilala niyo na, di ba? Yung nag-hire ng killer, no? And then, Lady Valor. Ito talagang si Sara Duterte ay lukring at mukhang nagpe-fentanyl din. Lady Valor. Jemel Valles. Mga tambaloslos kasi, yan sinasara. Ang mga Duterte ay mga addict at mga magnanakaw. Jemel Valles. And then Miss Turkey. Good morning po, Ma'am Lods. Good morning din po sa inyo. And then J. Lomongo, PBBM, Marcos, extend 50 years para mas marami pa ang magawa niya sa bayan. Napakagaling po ng ating Pangulo, BBM. Marcos po kami forever. J. Lomongo. Correct po, no? Extend po natin siya kahit na 100 years pa, no? Kung may ganun, kung may buhay na abot ng 100 years, no? Then, Tambaloslos Sara, Tambaloslos Sara, si Duterte po talaga ay bukod po sa addict, siya po ay manyak pa. Okay. Then, Tambaloslos, kamusta naman kaya ang 51 billion ni Pulong Duterte at ang 1 trillion na ginamit ng mga Duterte sa flood control daw ng 11,340 flood control na pinagmalaki ng Duterte admin. Saan kaya yun napunta? Kurak ko talaga ang mga Duterte. Tambaloslos Sara. Correct po kayo dyan, no? Correct, no? And then, Artly Narchelin. Si Sara nyo at si Digong ay mga sabog. Addict kasi ang mga yan. Kilalang kilala sila sa Davao na merong Shabu Laboratory. Naku Artlin Narchelin ikaw nagsabi niyan, hindi ako ikaw nagsabi niyan. Ano yan, pagbibintang yan pagbibintang yan. At saka alam nyo, kahit nang gaano kayo kagalit at hate na hate sa mga Dutertes, huwag kayong maggano ng mga below the belt, mga masyadong pagbibintang na wala naman kayong pinapakita na ebidensya, no? So, iwasan po ninyo ang pagko-comment ng ganyan kasi nasa TikTok tayo, masyadong mahigpit po ang TikTok, no? Kahit galit na galit kayo kay Sara, no? Huwag po ganyan, no? Maging makatao po tayo sa ating mga komento, no? Makatao, makadiyos, makabayan, makabansa, makapilipino, no? Okay, Lorelei Acosta. Wasak na po ang 32 million na bumoto kay Lucring. Marami po matitino at mabubuting Pilipino. Proud PBBM. Extend PBBM. True. Correct po. J. Lomongo. BBM. Marcos. Extend 50 years kasi napakagaling po niyang presidente ng Pilipinas. Marcos po tayo forever. Correct, no? And Jemel Valles, eto talagang si Lucring, si Sara Duterte ay Ito talagang si Lucring, si Sara Duterte ay lutang at wala talaga sa ayos. Palamura pa at napakabastos. Tumpak, no? Then, Hot Mama, correct ka idol, mga Duterte, number one killer. Jemel Valles, wala talagang ayo si Sara. Way ayo. Baga ang dagway, baga ang naong. Correct, no? And then, Z at N, nag-hard ng killer. Baka hindi ka na makalive bukas
Kasi si Sara Duterte ay killer po yan at mamamatay tao. Ingat po kayo kay Sara Duterte. Then, yan po ang komento ni Z at N. And then, hot mama, mga magnanakaw, mga Duterte. Correct. No? Tama po kayo. And then, Gmail Valles, magkano kaya ang bigayan sa mga Duterte? Mag-a-apply ako na taga-post kasi marami silang budget dahil nagbabayad din ang China para budgetan ang mga trolls ng Duterte. Tumpak, no? Marcos pa rin, hindi magbabago. Hot mama. Correct, no? And then RJ Duterte, ang totoong drug lord sa Pilipinas. Tumpak ka dyan, no? Nakuha mo. Duterte, ang totoong drug lord sa Pilipinas. Michael Yang, yan, kasama yan, no? Galit si Duterte sa mga tao na hindi nagdodroga kasi si Duterte kasi ay lords of all drug lords. Correct! Tama pong sinabi nyo. Correct po kayo. No? No? So, Bree, good afternoon, Admin Rich. Good afternoon din po sa inyo. Yes, don't say bad words, guys. Correct. Huwag tayo magsasay ng bad words dahil baka maano tayo dito sa TikTok, no? Huwag kayong matakot. Tukhang lang katapat. Yan, kasi ang mga Duterte, nagpapapatay sila ng tao. Z at N. Oh, grabe ka naman, Z at N, no? Oh, huwag kang magbibintang, ha? Sabi ko nga sa inyo, di ba, kahit gaano kayo kagalit sa mga Duterte, ayusin po natin ang komentaryo natin, ha? Huwag po natin silang, huwag po masyadong below the belt, no? Kasi mga tao din po yan sila. Kahit sila po ay maraming kasalanan na nagawa sa bayan at sa Diyos, no? Mga tao pa rin po yan. So, ituring po natin sila na tao. Okay? Jemel Valles, tambalos-los talaga itong si Sara Duterte at saka itong si Digong, mga walang hiya, palibasa kasi mga adik, nagko-cocaine, mga bastos, mga palamura, mga gago. Uy, grabe ka naman, Jemel Valles, huwag naman ganyan, no? Huwag naman ganyan. Huwag po ganyan, huwag po ganyan, no? Nasa TikTok tayo, baka tayo ay matanggal dito, no? Okay. Ilang kilo kaya ang nauubos ni Sara Duterte kapag nagpa-pot session? Aba, Z at N. Grabe, ang marinig yan ni Sara. Naku, lagot ka. Lagot ka. Z at N. Inaano mo si Sara. Pinagbibintangan mo, ha? Okay. Jimel Valles. Magaling magnakaw ang mga Duterte. Ang dami talagang galit kay Duterte, no? Sobra. Okay. Yung isa, sabi naman ng isa, magnanakaw daw si Duterte. Ito naman, basta didilis, utak sipon, Jonabel. Correct. No? Mga guys, out na muna ako kasi gusto ko lang kumain ng kanin kasi ang kinain ko kanina sandwich lang. Ay, sabi ko parang nagugutom na ako, no? Out muna ako pagkatapos babalik din ako agad, no? So, ang payo ko lang po sa inyo, sa lahat po ng mga nagagalit po sa mga Dutertes na nagko-comment dito, huwag po natin kakalimutan na ang mga Dutertes ay mga tao din po sila. Tao din. At dapat po natin din silang bigyan ng konting ano man lang, no? Wag po nating banatan below the belt, no? Sa issue lang po tayo mag-stick at wag po below the belt, no? Opo, no? Aning na si Sara Duterte dahil siya ang addict. Ayan, Miss Inzay. Salamat po mga guys. Admin Rich Pobulito nagsasabi palagi na fight fake news, expose the truth. Bye-bye. Balik po ako mamaya for another topic. Bye!